Amen. Amen. Are you happy tonight? Amen. Okay, buksan natin ang Bible natin. Ba't ganito ang boses? Hello, sound. Check. Hello, sound. Matthew chapter 26. Ganito yata talaga. Matthew chapter 26. We'll read just one verse. Sometimes, that one verse ay kailangan na kailangan natin. Matthew 26, verse number 40. Nakita niyo na, amen? Basahin natin ang sabay-sabay. Ready, read. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, did ye not watch with me 1 hour? And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and said unto Peter, What? 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 Isang oras lang? Hindi mo kayang pigilan ng antok mo? What? Parang hindi nila kilala kung sino yung kasama nila. What? Could ye not watch with me 1 hour? Just 1 hour. He findeth them asleep. Minsan kasi merong mga nakadilat pero tulog, di ba? Nakadilat pero tulog eh. Yan meron naman nakapikit na. A very simple message tonight. I just want to be a blessing and be an encouragement. Don't sleep in your class. Don't sleep in your class. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. These are your very words. And even your earthly ministry ay nakita niyo po mga disciples. Wala pong pinagkaiba sa mga Bible students. Salamat po, Panginoon, na minsan nami-miss namin mga mahalagang bagay na ito po'y natitake for granted. Salamat po, merong Baptist Heritage Bible College na siyang ginagamit niyo. Na alam po namin, kayo po ang dahilan kung bakit mga estudyante ay surrender ng buhay. At ngayon ay nag-undergo ng training. Salamat, Panginoon. Sa mga teachers. Salamat po sa mga pastors na ginagamit nyo upang turuan ng mga prinsipyo mula sa inyong salita. Tawad po sa inyong pagkakasala. Mahal po namin kayo. Pidalahin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. You may be seated. Simpleng mensahe lang ito. A simple reminder. Don't sleep in your class. Nakita po natin dito yung mga disciples ng Panginoong Kristo, they were tired. These disciples are busy people. They are drained. Physically, talagang grabing labor ang kanilang ginagawa. Makasama ba naman nila ang Panginoon? Walang tigil, walang sawa. And sometimes, it seems reasonable for us na tayo ay patulog-tulog.
normal lang namang mapagod. At ang gamot sa pagod ay magpahinga, matulog. But I believe, kapag oras ng klase, hindi pa oras ng tulog. Kaya mahalaga na tayo ay dapat gising. Pag ikaw ay pumapasok, alam naman natin na kayo ay naka-uniform at hindi kayo nakapangtulog. May nakapajama ba sa inyo ngayon? Dapat hindi ka tulog. Sa Chapel R, dapat hindi ka tulog. Dapat ikaw ay gising. So every time na ikaw ay inaantok, alalahanin mo ang sinabi ng Panginoon sa mga disciples niya, "What? Could ye not watch with me 1 hour?" Hindi mo kaya yan? Sometimes ang preaching wala pang 1 oras. Hindi mo kinakaya? Hinahayaan mong ibigay ang antok? A very simple reminder tonight. Don't sleep in your class. Huwag mo namang sayangin yung tuition fee mo. Huwag mong sayangin yung oras na binibigay sa'yo ng teacher mo. Huwag mong sayangin ang investment ng mga pastors para sa mga estudyante sa Baptist Heritage Bible College. At pagkatapos ay tutulugan mo lang. Huwag mong sayangin ang pagpapagal, panalangin ng simbahan para sa iyo. Yung mga magulang mo, ikaw ay pinapanalangin. Meron silang high expectations at pagkatapos ang anak nila ay nandito rin pala. Tulog. Nakatingin sa teacher pero umiikot ang mata. Nag-iibang anyo. Ang mga estudyante, alam ng mga teacher yan. Kasi pag sa umaga, iba yung itsura nyo eh. Di ba? Pero pag mga last subject na yan, Chapel R na yan, nag-iiba yung anyo. Yun ang nangyayari. At minsan, hinahayaan mo sarili mo, nakapikit ka talaga, at yung teacher mo nakaturo na sa'yo. Kasi ikaw ay tulog. Ang Panginoon talagang hindi siya nagtanong para lang, hindi niya alam kung bakit sila tulog, kung hindi para gisingin sila sa katotohanan. Yung tanong na, bakit ka tulog? Ba't ka natutulog? Tulog na pisikal, tulog pa spiritual. Nag-aral pero parang walang natutunan. Kasi tulog. Pag tinanong ka, parang yan yung mga panahon na inaantok ako, sir. Kaya hindi ko alam. Kasi tulog. Sir, kung yung mga disciples na nga ng Panginoon, inantok kami pa kaya? Ayun nga Can you imagine, anong silbi nito at nilagay pa yan ng Panginoon? Para maging example na huwag tularan. Kung ikaw ay Bible student, ikaw ay disciple ng Panginoon Kristo, then, tinatanong ka ng Panginoon ngayon, what? Could ye not watch with me? Di mo kayang tiisin yan. 1 oras lang yung klase. Habang ang Panginoon ay nandun, ginagawa ang kalooban ng Ama.
tinutulugan lang ng mga disciples ng Panginoon. It is very tragic kapag sa Baptist Heritage Bible College, nag-spend ka ng pera para dito, nag-spend ka ng time sa pag-stay mo dito, at pagkatapos maraming panahon, ikaw ay tulog. Don't sleep in your class. Don't sleep in your class. 3 principles tonight. Number 1, listen attentively. Prepare and make yourself ready. Learn to write down notes. Write down notes. Listen attentively. Make yourself ready to hear. Cut down rice. Bawasan mo ang kanin. Kabata-bata mo pa, antukin ka na. Kasi ang lakas mo sa extra rice. Nakakasira yan ang focus mo sa gawain ng Panginoon. Kung ang purpose mo lang dito, Sir, can I get more rice, sir? Extra rice lang ba? Masarap kumain ang Baptist. Pero dapat may pagpipigil. Kasi pagkain ka ng kain, tataba ka. Kain ka na ng kain, tas wala ka pang ginagawa. Aantuking, pag nag-kick in na yung rice na kinain mo, sabi na, ito na yung extra rice, pambira, nakatatlong rice ako. Kaya antok ka na. Yan ang nagpapaantok sa'yo. Hindi lang extra rice, yung wala kang exercise. Kasi kapag kaumaga, yung mga lalaki, di ba? Exercise! Sakit ng tiyan ko. Pass. Dito na lang ako makikinig ng devotion. Exercise. Hindi ka nag-exercise. Ayaw mong pagpawisan. Ang gusto mo lang kain. Kaya nga sa gawain ng Panginoon, maraming trabaho para mabatak. Mabanat yung buto. Kasi kapag wala kang ginagawa, yan ang mangyayari sa'yo. Out of focus ka na, hindi ka na makapakinig, attentive. Iba talaga yung prepared na Bible student. Yung pagpasok mo sa klase, talagang fresh yung mind mo, talagang nag-review ka, binasa mo yung Bible mo, nag-take down notes ka, excited ka! Because you want to listen attentively! Sayang yung mga lessons na iyong napapakinggan. Sayang yung mga doctrines na ating napapakinggan. Sayang yung mga teachings. Sayang yung mga instructions. Sa klase pa nga lang, inaantok na. Paano pa kaya pag nananalangin? Kaya pag nag-pray, no? Pag gano'n, talagang pulang-pula to, no? Alam mo eh. Pulang-pula na to, basa pa to, di ba? Sabi ng Panginoon, what?
Kung titingnan natin, no, yung pinagawa lang naman ng Panginoon sa kanila, panoorin siya. Tingnan ang Panginoon. Yun ang pinagawa eh. Ba't hindi nakayanan? Sobrang bigat ba ng pag-aaral sa Baptist Heritage Bible College? Yung mga professor ba ay nagsusulat ng napakaraming formula at solution sa mga math problems? Meron bang ganon? Na halos mapuno yung board. Sabi mo, nakakaantok naman yung klase namin. Hindi. Ang pinag-uusapan natin ng Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. At pagkatapos mayroong estudyanteng tulog, ang sabi ng Panginoon, what? Ano? Panahon pa namin ng mga disciples, talagang mga antukin na sila. Hanggang ngayon pala, sa Baptist Heritage Bible College, alam nyo, mapalalaki at babae. Mas matindi pa nga yung mga babae pag inaantok eh. Kasi, inaantok na siya, tas yung buhok nila tumataas pa. Nag-iiba talaga ang itsura eh. Ano nangyari? This is a very simple principle na dapat ma-embed sa iyong puso habang hindi ka pa graduate sa Baptist Heritage Bible College. You need to listen attentively and don't sleep in your class. Dito nga, marami ng tulog. How much more sa online? Yung mga naka-Google Meet, yung mga naka-Facebook, sa live natin, hindi natin nakikita. Buti dito, nakikita pa tayo, di ba? Nakikita ka pa ng teacher. Nag-uwian na kami, nandyan ka pa, di ba? Listen attentively. Number 2. Learn abundantly. Learn abundantly. Ibig sabihin, put it in your heart. Isa puso mo. Have a great desire to learn. Dapat excited ka every day. Dapat excited ka every week. Excited ka every month. And every year. May panibago kang matututunan. Kung ikaw ay first year last year, ngayon second year ka na, you need to be excited dahil marami nang ituturo ang Panginoon sa iyo, and then you learn abundantly. Put it in your heart. Bakit sila natanong ng Panginoon? Wala sa puso yung kanilang ginagawa eh. Sabi ng mga disciples, pambihir. Kung kailan pa naman kami inantok, tsaka pa ako nakita, parati naman akong gising eh. Parating mga dahilan eh, no? Sa dinami-dami ng mga araw na pinasok ko na ako'y gising, ngayon pa ako nakita, ngayon ako'y inantok. Ayun nga eh. Minsan na nga lang to eh. Ang Panginoon pa mismo nakakita sa kanila. Panginoon na yun. Kung nakita sila ng Panginoon, ikaw, hindi ka ba kita ng Panginoon? Kasama natin ang Panginoon eh. Sabi ng Panginoon doon sa tahimik na Bible student, psst, ikaw, parang tulog ka rin ah. Kala mo, gising, tulog ka rin naman eh. Ito'y panahon na ginigising tayo ng Panginoon.
Hindi pwedeng nag-aral tayo, tapos basta lang makapasok, yun lang. Dapat nag-uumapaw ang iyong puso sa kagalakan dahil napakarami mong natututunan. Isang araw, yun din ang ipapangaral ko. Isang araw, yun din ang ituturo ko. Isang araw, yun din ang ibabahagi ko sa iba. Kanina lang, nabasa ko, sabi ng isang graduate, mali ang natutunan ko sa Baptist Heritage Bible College. Wow! All those years na ikaw ay nag-aral, ikaw ay nagtapos, at kaya mong i-declare sa buong mundo, mali ang natutunan ko sa Baptist Heritage Bible College. Dahil ngayon, may banal na spirito na ako. Wow! Ang tindi! Bakit? Tulog. Nag-aral, pero hindi sinapuso! Nasaan yung nag-uumapaw na kaalaman, karunungan na itinuturo? Sayang yung pagpapagal ng mga teachers, ng mga pastors, kung ang mga estudyante sa Baptist Heritage Bible College ay hindi mag-uumapaw ang natututunan. Naalala ko nun sa klase namin sa History of the KJB. Kaya nung kami ni Pastor Arnold, bakit? Ano yan ngayon? May nakitang mas luma sa kopya na meron tayo ngayon. Ano ang original? Umuwi kami na hindi kami sinagot. Discussion kami ng mga kaklase ko. Kaya nga ba hindi na talaga tayo dapat King James Bible eh? Kasi merong mas luma nang nakita, na-discover. Talagang inisip-isip namin yun. May doubt na ako ngayon sa KJB. The following day, andun na naman kami. Sinagot niya. Hindi ibig sabihin na mas luma ay totoo. Dahil kaya luma yon at tinago kasi hindi ginagamit. Kaya nga Bible natin, mabilis tayong magpalit kasi ginagamit. Nasagot yung tanong na hindi namin alam. Tuwang-tuwa kami. Kaya sabi niya sa amin, kaya kayo dapat darating ang panahon, kayo ang makikipaglaban sa King James Bible. Dapat defender kayo ng King James Bible. Simula nung sinasabi niya yun, talagang nabuo sa puso't isipan namin, tama ang salita ng Diyos, King James Bible! Hindi na kami nagpawishi-washi ng aklat na ginagamit, but the King James Bible! Ipaglalaban natin yan. Pero kung ikaw ay gagraduate, at pagkatapos ang bilis mong iwanan ng panawagan ng Diyos sa buhay mo, wala ka natutunan. Hindi ka nag-aral, hindi ka natuto, hindi ka nakinig, tulog ka. Listen attentively. Learn abundantly. Number 3. Lean to the Almighty. Don't lean on the chair. Alam mo ba't kayo naantok? Kasi pag naupo ka, parang matutulog ka na. Tignan mo yung upo mo. Check mo yung upo mo. Nasa klase ka sa Baptist Heritage Bible College, yung upo mo parang patulog na.
Kaya ka inaantok eh. Kapag inaantok ka, you help yourself. Sumandal ka sa Panginoon. Huwag sa upuan. Sa Panginoon. You need to step out of your comfort zone. Hindi niyo ba alam? Si Dr. Lee Robertson, walang sawang nagtuturo sa Baptist Heritage Bible College. Hanggang ngayon, ilang beses piniplay yung kanyang pagtuturo, walang sawa, hindi inaantok, tapos ikaw tulog. Sinasayang mong time niya? Nagbiyahe pa yon? Parang lumabas sa monitor? At pagkatapos, tulog? Kasi nga naman, pag nakasandal doon, di ba? Pag, andun na eh. Ano ba yung sinasabi doon sa ano? Sa klase, sino nakapag-klase na doon? Lee Robertson. Church Leadership by Lee Robertson. Siyempre, nakaganon ka, di ba? At pag puro English na, lumilipad na yung isip mo. Kaya dapat unawain. Mag-pray ka kasi. Kala mo ba yung pagpasok mo, hindi na kailangan ng prayer? It takes a lot of prayer. Lord, tulungan niyo po ako. Mahina ako physically, pero gusto ko talaga matutunan. Gawa ka na para sampalin mo yung sarili mo. Tumayo ka kung inaantok ka. Naalala ko yung tinuruan namin dyan sa kampo. Yung mga trainees. Maghapon kami nagturo. Hindi lang isang oras. Isang oras, pahinga. Isang oras, pahinga. After we teach for 1 hour, all right, let's have a break. Nung una, hindi ko pa alam. Yes, sir, pwede po mag-nap. Sure. Saglit lang, tapos magsisimula ulit tayo. Kasi buong maghapon kami magtuturo eh. Pag sinay pa lang nap doon, pambira, nagda-dive sa sahig. Talagang tulog doon, oh. Eh talagang grabe naman ang training nila, matindi. Pero walang Bible student na ganun. Nagmamarcha sa initan, tumatakbo, wala namang ganun. Kung bigyan kayo ng time mag-nap, o sige, nap kayo, magda-dive ka rin ba sa sahig? Pero yung battle na meron tayo dito, spiritual battle. Minsan kaya ka inaantok kasi discourage ka. Minsan kaya ka inaantok kasi karnal ka. Wala ka sa tamang spirito. You need to arise, you need to wake up. Madaming mapapahamak kapag mananatili kang ganyan. Kung saan ka tinawag ng Diyos, it is a life and death situation. Saan sila mapapahamak? Sa impyerno. Maraming mga kaluluwang mapapahamak dahil lang sa isang Bible student na antukin. Please, please, don't sleep in your class. Hindi lang akong nakakakita niyan, pati mga iba pang mga teacher. At hindi lang mga teacher, pati mga kaklase nyo, nakikita kayo, na inaantok kayo. That's why, don't sleep in your class. Panginoon nga eh. What? Alam niyo kung bakit nagulat ang Panginoon? Kasi ang ayos-ayos ng itsura niya, pero nung nakita na sila, mga iba-iba na. Ganun na eh, no? Wala na sa tamang katinoan. Ang ayos-ayos, ganda ng uniform, ang ganda ng ID. Yung ID niya nasa likod na. Yung sinusulat niya, umaakyat na. Mukha na pala ng katabi yung sinusulatan.
don't sleep in your class. Ang pinakamaganda, ilapit mo yan sa altar. Panginoon, salamat po na hanggang dito pinapaalalahanan niyo ko. Pati ba naman yung pagiging antukin ko sa klase, Panginoon? Yes. So kung alam mong antukin ka, dito sa altar. Taka dito. Huwag ka matulog dito, mag-pray ka. Tayo na. The altar's open. Let's come to this old-fashioned altar. This is just...